panalangin, luha at palakpak. Ganyan sinalubong ng mga Katolikong nag-abang sa St. Peter's Square ang labi ni Pope Francis. Alas 9 ng umaga sa Vatican o alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas nang simulan ng prosesyon o paglipat ng labi ng Santo Papa mula sa Casa Santa Marta kung saan siya nakatira at pumanaw patungong St. Peter's Basilica kung saan naman gagawin ang public viewing ng kanyang labi. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nagkaroon muna ng pagbabasbas sa pangunguna ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlengo ng Roman Church. Sinundan ito ng prosesyon na dinaluhan ng iba't ibang kardinal, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Maaga ring nag-abang ang ilang Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng ilan nating kababayan. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. Nalulungkot din ang pamilya sa Bulao mula Amerika dahil di na naabutan si Pope Francis. Sad na nandito kami na he passed away. Hindi na namin naabutan, unfortunately. Bumiyahe rin mula sa Bergamo, Italy ang pamilya ng OFW na si Lydia. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Very sad talaga. Gusto talagang umiyak ng aming mga kasama. Pagkapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay sa gitna ng altar ang labi ni Pope Francis. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, sinimula ng public viewing sa labi ng Santo Papa. Sa Sabado, gaganapin ang funeral ng Santo Papa. Mula sa St. Peter's Basilica ay dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major kung saan niya hiniling na mailibing. Kabilang sa mga dadalo, sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos.